Salamat ako dahil pangalawang buhay ko na to eh. Saka ayaw ko siya ng Panginoon. Relax lang po kayo na, baka po ay Maulila ang aking dalawang anak. Ayan po mga kabayan, so magandang umaga po sa atin lahat. Sa ngayon po at Putulis Vlog at mayroon po tayong pupuntahan dito sa lugar po namin sa Mindoro. So andito po tayo ngayon sa gitna ng Kapalayan at mayroon po tayong tutulungan po dito na isang nanay po na kinagat po ng king cobra. So tara po at interviewin natin si nanay kung ano po ang nangyari sa kanya at kung paano po siya nakaligtas dun sa pagkagat ng cobra mga kabayan. Tara po, samahan niyo po ako dito. Dala po tayo ng grocery para kay nanay. Tayo ito. May aso. Huwag kaming kagatin. Tao po. So ito po yung bahay po nila mga kabayan. Ito yung patuloy na ay. Oy, may aso. So andito na po tayo sa loob po ni nanay. So ano nga po pala ang pangalan nyo? Lydia Lydia, ano po ang apelyido nyo? Maglinas. Lydia Maglinas. Bali taga dito po kayo sa lugar na po na ito? Opo, taga Saligsig po kami. Saligsig. Sitio Saligsig. Sa Balayan, Occidental, Mindoro. Opo. Ito po siya nakatira. Kamusta po yung pamumuhay niyo po dito sa lugar po nito? Ayos lang din po, arawan lang ang hanap buhay namin. Arawan lang po. Opo. Nasa magkano po ang kinikita nyo dito sa araw-araw? Hindi po pareho kasi may minsan 200, 250, pinakataas lang po 300. Sa isang araw po 200 lang po dito ang kinikita nyo pag minsan po? Minsan po kung marami po kaming magtalok, kumikita po kami ng 200. Bali po ang hanap buhay nyo po dito sa bukid ay pagtatanim po ng palay. Opo. Paano po pag halimbawa ay wala nang tagpalay, yung tapos na kayo magtalok ng palay, ano po ang hanap buhay nyo po dito? Yun na lang nga po, pakawil-kawil para may pang-ulam. Nangangawil po kayo sa ilog? Opo. So, kaya po ako pumunta po dito na Lydia para siyempre tulungan kayo. So, yun nga po ang nabalitaan ko sa inyo, kayo po ay kinagat ng ahas. Opo. Totoo po yun. Paano po nangyari yun, Nay? Kasi po, pumunta ako doon sa dam. Nagasilip ako ng mapaghulugan ko ng kawil. Kaya ngayon, pinabag ko yung aking balde, saka yung kawil ko sa siminto. Pero wala pa naman akong nakitang ahas. Yung kukunin ko na yung aking balde, yun, naramdaman ko biglang may kumagat sa paa ko. Paa mo? Opo. Hindi nyo po alam, hindi nyo po naapakan yun? Hindi po. Ngayon, nang nakita ko na parang kinagat, bigla ko po hinila yung paa ko. Nang nahila ko, tinuklaw pa niya uli at gustong pumulupot sa paa ko. Ang ginawa ko, sinipa ko yung balde, kaya doon siya sa balde nakapulupot, gumulong ako papunta doon sa malaking kahoy sa puno. Kinalibutan naman po ako nangyari. Gaano po kalaki ang ahas, Nay? Parang binti ng bata. Ay, ang laki na noon. Hindi niya po na patay o Hindi po. buti po hindi kayo na ano agad doon? Akala ko nga kung hindi natalaban kasi Opo. nung pangalawang niya kagat, naisipa ko nga yung balde at gusto niyang pumulupot. Nung gusto kong bumaba doon sa hagdan, yun nakita ko naman na yung tsinelas ko puno na ng dugo, kaya umuwi na ako sa bahay. Nakauwi pa rin ako sa bahay. Ano po ang pakiramdam niyo ng pagkagat sa inyo? Hindi pa naman siya namanhead nung malapit na ako sa bahay. Doon siya namanhead. Kaya humingi na ako ng tulong doon sa asawa ko na nagtatrabaho. Ngayon, tumakbo naman yung pamangkin kong babae. Dalhin daw ako ng doktor. Kaya nang nadala ako sa doktor, doon na ako nagkamalay sa Mamburao. Sa Mamburao na po kayo. Ibig sabihin po, nahimatay po kayo? Siguro po sa sasakyan, wala na akong alam ay. Nung nagkamalay ako, doon na sa Mamburao. Sa Mamburao na po. Ay, ilang taon na po pala kayo, Nay?
58. 58, malapit na si nanay mag-senior. So, medyo siguro po na mataas lang talaga yung resistensya niyo o ano lang katawan niyo dahil sa lagi kayo nagtatrabaho sa bukid. Siguro po dahil ang palaging ulam namin dito kasi po ay gulay. Gulay, oh. So, ayang paa ito po ay namaga po yan. Opo, namaga to. Buti na isugod ho kagad kayo sa ospital. Ay hindi ko na rin alam kasi sabi ng pamangking ko dahil kasi nung pumunta kami sa ospital sa Blayan ay wala nga daw silang gamot. Oo. Ita-transfer na lang daw ng Mamburao. Mamburao. Yun lang ang nalaman ko. Pero nang nagising ako sa Mamburao na sa hospital. Ano po ang iyong nararamdaman sa katawan noon ay nung nangyari sa inyo yun? Yung nakagat kayo? Yung ano lang, namanhid hanggang lampas Hanggang saan tuhod. po? Hanggang saan umabot? Sa tuhod ko. Hanggang dyan po. Paga po yan. O hanggang dito ang paga nito. Saan dito po yung nakagat? Pakita mo nga, Ber. Baba mo ito, Ber. Ito po. Ito ang nakagat. Tsaka ito dito. Dito kasi may parang tumusok. Na Ngipin parang, siguro yung po parang ang tumusok dito, parang karayom. Ito naman ang pangalawang kagat niya. yun. Ibig sabihin, dalawang bisis po kayo Oo, nakagat? dalawang beses siya tumuklaw. Di, malaki ang... Malaki nga ang bunganga niya. Yung nga. Hindi naman siya malapad. Pero malaking bunganga. Takot naman po. Ano? Malayo po di sa inyo din sa ilog. Buti nakakaabot Diyan po kayo sa may- dito, ano? Sa may tapat ng bahay ng chairman. Ay, dyan lang sa baba. Oo, dyan sa may dam na yan. Mm. Malinis naman, wala namang damo. Kasi sa Siguro po ay baka po yun ay nagpapalamig yung ahas kaya nandoon. hindi ko po alam kasi ay alas 2 ng hapon yun. Alas 2 ng hapon. Ginagat ako. Siguro ano pala, siyempre gano'n naman ang tao. Siyempre kalain niyo po nangyari kay nanay. So, pasalamat sa Panginoon Diyos na walang nangyari sa inyo, ano. Yan, talagang todo ang pasalamat ko sa Panginoon kasi parang hindi ako sabi na papasalamat ako dahil pangalawang buhay ko na to eh. Tsaka ayaw ko siya ng Panginoon. Relax lang po kayo na, baka po ay Maulila ang aking dalawang anak. Relax lang po kayo na at baka po ay huwag na po kayong umiyak. At Dalawa lang ang anak ko. Maulila pa agad sa ina. dalawa lang po ang anak nyo. Kahit kami mahirap. Pero kahit ang anak ko may pamilya na. Mahal na mahal ko talaga sila. So yun nga, at pasalamat lang sa Panginoon Diyos na kayo ay dinugtungan pa ang buhay nyo. Siguro ko nangyari ang dalawa kong anak. Wala na ngayon ina. Kaya todo pasalamat ko sa Diyos. Na dinugtungan pa ang buhay ko. Kasi kalain nyo sobrang laki po ng ahas na nagkagat kay nanay. Gabinti po ng bata. So, ano nga, at siyempre, pasalamatan talaga natin dun yung taas na walang nangyari po sa kanya. Wala nga dito ngayon ang asawa ko. Nandun nagtalok kasi wala nga pambili ng gamot. Ano po ang gamot na nabili nyo na eh? Kunin mo nga Kyle yung resita ng doktor. Tingnan po natin, baka mabili po natin yung mga gamot po ni nanay Lydia pag pagbalik po natin dito. Yung sa puti. Yung dalawang kahon. Ito po yung apo nyo. Ito yung Hindi. Yung isa ito. Kyle. Yung isa daw, Phil. Ito. Marami po kayong gamot na biniresita ng doktor. Tingnan po natin. Itong dalawa lang anak ko. 1,400. Ito po. Saka ito. Ito ang biniresita ng doktor. Ito po ang reseta ng doktor. Oo, nagpinapainom sa akin ngayon. So, pagbalik po natin, mabilihan na sinanay ng gamot para po sa kanya. Para tuluyan. Hindi po kayo nakapagtrabaho ngayon ay. Hindi. Makapatay yung anak ko. Dito lang sa loob ng bahay, kaikot-ikot. Ikot-ikot lang po. Kasi hindi ko pa namamanhid kayo kung ilakad ko ng malayo. Pero nung una po ay hindi po kayo nakakalakad. Hindi talaga. Magkain ako dyan lang sa loob ng bahay. Ngayon ay nakaka-recover na po kayo. Nangihinayang nga ako dahil yung dalawa kong manugang nandun pang 3 araw na nila ngayon nagamas. Naggamasa na kasi dito ngayon sa palay eh. Oo.
So pagaling mo po muna kayo at siyempre malay mo naman at maraming tumulong po para sa inyo na mabigyan kayo ng tulong para mabili natin yung mga gamot na para sa inyo. Para marami kayong gamot, tuloy-tuloy yung pagaling nyo. Yung asawa niyo po ngayon ay nanggagamas. Nagtalok, ang palay. So, dito po kasi sa lugar namin mga kabayan, lalo na po sa mga palayan, ay marami pong ahas dito sa bukid. Yan, mga kubra, maraming ahas po dito. Kaya, yung mga maraming case din po dito ng mga natuklaw ng ahas, no, nanay, sa lugar po natin dito, Marami na ditong namatay sa ahas lang. marami na pong namatay po dito sa ahas dito dahil sa pagtutuklaw. So, yun nga, yung sa mga magsasaka po natin, lagi po tayong mag-ingat. At siyempre po, at yun nga, ang laging sana nakabuta. Hindi po kayo nakabuta noon na, yun ang awil kayo. Kasi wala akong buta. Hindi po daw siya nakabuta noon. Kasi yung talagang pag naglalakad ka sa gitna ng pilapilan, andyan kasi minsan nagpapahinga yung mga ahas. Yung mas maigi sana lagi po tayong nagbubuta pag lalakad po sa ating mga palayan. So, pagaling po kayo na Lydia ha. Opo. Pasensya na po kayo at naabala ko kayo. Dahil gusto ko lang po kayong matulungan. Maraming salamat din po. Kung sino man po ang nagtulong, maraming salamat po. Ayan, sa mga nais pong magbigay ng tulong po kay Nanay Lydia, lalo na po sa pambili po ng kanyang gamot, ayan, para tuluyan po siyang gumaling para makapaghanap buhay na po siya ulit. And mag-message lang po kayo sa aking Facebook page, Mastering Ring Channel po. Any amount po na maibibigay nyo para po kay Nanay Lydia, ay malaking tulong na po yun para sa pambili niya po ng gamot at pang-maintenance niya po sa araw-araw. So, sana po ay matulungan po natin si Nanay Lydia, lalong-lalo na po sa ating mga sponsor po na nagbibigay tulong po sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, so dito po sa Mindoro ay marami na po ako natulungan din dito. Meron na rin po ako dito napagamot na si Angelo. Si Angelo po ngayon ay nasa Batangas na po. Nagtatrabaho na po siya. Yan, sa mga nakakaalala po. Yung nag-start pa po ako sa pagbablog. Yan, yung sa mga nagbigay ng tulong po kay Angelo. Maraming salamat po. Si Angelo po ay malakas na at nakapagtrabaho na. So, hindi lang po natin siya na-update ngayon dahil nasa trabaho pa po. Baka December po kasi ang tuwing umuwi siya. Baka pagbalik po natin dito, ay malat na natin dito sa Angelo. Ayan. So, ayun po, Nanay Lydia, pasensya na po ulit sa abala. At meron po akong dalang grocery para po sa inyo. Ay, kumpleto na. Bili po ako dito ng gatas, mga ulam nyo po, Nanay Lydia. May na po kayo. Nagbili po akong gatas dito para sa inyo. Ha? Opo. Ayan. Salamat po. Ayan. So, ayun po mga kabayan. Don't forget to subscribe po sa aking YouTube channel, Mastering Ring Channel po. At sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, maraming salamat po. At sa mga subscriber po natin na walang sawa pong nanonood sa aking munting YouTube channel, maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ayun po, message lang po kayo sa aking Facebook page para matulungan natin si Nanay Lydia. Ayan. So God bless po at magandang umaga sa atin lahat. Ayan.